Introduction. Introduction. Wala nang intro. Nandito na naman ang inyong mga paborito. Siyempre, Crazy G ng Pampangas Finest. Plan Motif ng Good Bread Pro. Siyempre, nandito na naman tayo sa mga, alam mo na, kwentuhang malupit na naman to. Di ba? Cheers muna tayo, Plan. Cheers muna tayo, man. Painit pa lang. Pampainit pa lang. Kumusta kaya yung mga nakaraang viewers natin? May mga nagbe-message sa akin na nagpapabate na gano'n. Kaya ito, inumpisahan natin ulit para talagang dadagdagan natin yung kulit ngayong gabi, di ba? May mga sandata kami dito, gulay, salami. Marami, may drinks din dito talaga. Meron, may dala ka pa nga, di ba? Dalawang bags din yung dala mo na food, man. Shoutout nga pala sa mga nanood at mangkilik ng nakaraang usapan natin. Ibabalik tayo ngayon. At habang kumakain pa. Lulupitan natin ngayon. Yun nga. Ito mga nakaraan, anong pinagkaabalahan mo, Plan? Ang pinagkaabalahan ko ngayon, trabaho. Winter na eh. Winter na kasi, so medyo malamig din talaga. Especially dun sa amin, habang natrabaho ay panggabi, di ba? 12 to 8, nanginig na ako. Mas malamig nga dun naka-jacket na, naka-thermal ka na, naka-jacket ka na. Pero nanonood pa rin yung labig eh, parang giginawin ka talaga eh. So parang, kaya bumili na rin ako ng hood, naghanap na ako ng jacket. Kailangan talaga may panglaban ka. Kasi, sa totoo lang sa Amerika, meron kasi natawag na flu shot. Pag alam nila mag-winter na, magpa-flu shot ka na. You know? Flu shot parang meron ka ng tawag dito vaccine para sa sunod na sakit. Kasi yung sakit dito nag-evolve. Wala akong ganun, ilang taon na. Hindi ka nagaganon. Hindi ako nagpa-flu shot, di na ako nagpapalagay. Even though, kasalanan ko rin kasi parang, syempre kailangan ko trumabil, di ba? Parang, na-required ako kumuha ng COVID vaccine. Kasi laki din talaga yun eh. Oo, importante yun. Kasi, nung kami nga, parang bawal talagang umalis pag wala kang ganun eh. Bawal talaga dito. Lumabas ng bansa. Nagkakaubusan ng mga tinda ng COVID. Talaga. Oh my God, man. Ganun katindi, no? Nagre-reset din talaga yung mga establishmento, especially pag may mga ganong klase. Parang, maraming namatay. Hindi ko alam kung totoo yun, marami talagang namatay doon sa COVID talaga. Pero kasi may mga kilala rin talaga ako na naapektuhan ng COVID, which is ngayon parang trangkaso na lang siya. Pero yung mga tao na may chronic na disease sa lungs, hindi nila kayang i-handle yun eh. Hindi sila makahinga. So parang pag hindi ka nakakahinga, walang oxygen sa utak mo, walang nagpapump ng blood mo, nagpa-fail yung mga organs mo, yun yung problema doon. Kaya nga sinasabi na palagi, minsan kailangan mong abutin yung deeper na paghinga mo, kaya huminga ka ng malalim. Pag huminga ka ng malalim, meron kasing sabi-sabi din. Pag huminga ka ng malalim, parang marami kang nalalagay na hangin sa utak mo. Tapos gumaganda yung flow ng dugo mo. Kasi kailangan ng blood flow ng oxygen. So nare-relax ka. Minsan pag nagagalit ka na, high blood ka kasi. Di ba yung COVID, sabi nila, yung coronavirus na. Diba? Saan ba talaga galing yung Actually, galing yun sa China, man eh. Talaga ba? Oo. Ang problema kasi, Totoo ba yun? Disclaimer, China, pero hindi ko talaga. Yun lang din, pero syempre ayoko na maniwala sa haka-haka. Alam mo naman yung mga news-ish na iba, di ba? So, yun nga, talaga ba? Meron, yeah. So, maraming kwento rito eh. Ang tawag doon mga conspiracy theory. Yung unang haka-haka, parang kinontsaba daw ng Amerika, yung China. Alam mo yung Amerika, advanced din tayo. Kung at sa tingin nila, advanced yung China, advanced din tayo. So yung isa sa mga haka-haka o conspiracy, yung mga rumors, yung Amerika pumunta ng China, tapos nag-create parang nagde-develop ng biochemical o bioweapon na Ganon. Virus, di ba? Yun ang labanan ngayon eh. Dati, di ba, anthrax. Di ba? Ang laking anthrax, di ba? Tapos, na-realize nila yun kasi katulad ng mga nangyayari sa Africa, yung mga swine flu, yung mga ganyan. Parang parang test chemical bioweapon na ginagawa ng Amerika doon sa China. Tapos biglang na-spread. Parang may nagpakawala. Tapos naapektuhan yung mga tao nakapaligid. Siyempre nag-spread na, di ba? Hindi na kinontrol.
Tapos yung pangalawang haka-haka naman, yung mga China daw, mga Chinese daw, parang gumagawa sila ng mga ganun. Tapos tinetest nila sa hayop-hayop, mga ganyan. Tapos pautakan kasi sa weapon talaga ngayon. Oo talaga, pautakan talaga. Man. Di ba? Oo, sobra. Parang, kasi, kung gusto manakop ng isang bansa, parang, hindi niya gagawin na, para ma-one time kayo, pasabugin ko na lang kayo. Nuclear mo. Oo, di ba? Hindi niya gagawin yan kasi masisira din yung bansa. Hindi niya rin mapapakinabangan kung sasakupin niya, di ba? Actually, kaya ang ginagawa nila ngayon sa tao-tao na lang yung maganda rin yan kasi parang kung gusto mo talagang umubos talaga ng lahi, yun talaga yun eh. 'Di ba? Kasi pwede ka lang mag-create ng parang DNA coded na virus o parang ganun para atakihin lang yung isang individual o isang city, 'di ba? But yung pangatlo nga ito yung pinakasumikat na conspiracy. Dahil doon yung sa pagkain ng paniki yata. Pagkain ng paniki? Kasi paniki yung parang pinaka number one source ng tayo ng rabies. Asyano tayo kumbaga parang yung pagkain ng paniki, pagkain ng mga ganyan, mga exotic-ish naman talaga yan sa Asian countries, di ba? So, hindi convincing, pero depende sa klase ng paniki naman siguro yung kinain nila. Baka mamaya yung paniking... pero yung scientific base, diba? Meron talagang rabies sa mga paniki. Meron naman talaga to. Lahat naman ng hayop merong rabies. Merong isang hayop kahit na wala. Kahit ang tao may rabies to eh. Ang isang hayop na wala, yung tawag sa kanila, yung malalaking daga dito, yun, hindi raccoon pero opossum ang tawag doon. Opossum, yung kumakain sila ng insekto, mga ewan ko, mga maliliit na reptile o mga disease. Tapos wala silang rabies. Tapos hindi sila nangangagat. Pag ang tawag sa yung you're playing dead like possum. Yung opossum parang malakas siyang daga pero hindi siya daga. Pag tinakot mo siya o nilapitan mo, para silang nagkaganon, naglalaway, pero panakot lang nila pero wala talaga silang rabies. Tapos nagpe-play dead sila. Para kunyari patay na sila. Pag sinearch niyo yun opossum, matatawa kayo kasi yung mga daga nila nagpapatay-patayan. Pero hindi naman talaga patay. Yun. Okay. Very friendly din. Yun yung parang defense nila yun. Huwag mo akong saktan, patayin na ako. pero ay sinabi mo, iba ngayon, paanuhan na ngayon, parang pagalingan na talaga ng mga panggera. That's all. Kita mo nga, nagagawa nila sa pelikula, di ba? Na-mind blow ka nga sa mga pelikula, di ba? Totoo din yan. Sa totoong buhay pa kaya, hindi na magagawa. Di ba? Totoo. Yeah. Nakita mo naman yung mga fighter jets ng Amerika. Iba yung fighter jets natin. Di ba? Puta. Futuristic, tol. Pwede mong ipanglaban sa mga spaceship ng ibang... Very advanced. Ng ibang planeta. Ito, hindi ko na lang ito ikaw, pero nagtrabaho ako sa isang company. Tapos ang major client namin, military grade. Military talagang government. Tapos nakalagay doon confidential. Tapos sinabi ko sa lead ko, ito yung natin yung confidential. So daw ginagamit. So may mga mabibigat na yan Meron tayong mga gadgets dito na hindi kayang-kayang kuwain ng kahit sino talaga na. Diba? Kaya nga ang daming spy. Ang daming spy ng Russia, mga Soviet Union. Parang lagi silang merong espiya dito, espionage. Tapos nagnanakawan ng information. Kasi gusto ng talunin ng ibang bansa yung kakayanan natin sa mga panggerang nuklear, advanced weaponry. Karamihan naman ng hackers ang galing sa Amerika. Sa Amerika naman. Kaya, di ba, yung ibang mga physicists na mga magagaling sa ibang bansa, saan naman nakatira? Sa Amerika. Dito sila nag-aral. Kasi dito tinuturo lahat yun. Nagpakadalubhasa. Yung major language ng buong mundo, tol. Doon lahat nag-uumpukan na matatalinong tao. Sila lang ang nag-uusap. Kung gusto mong malaman, pumunta ka doon. Aralin mo yung salita. Aralin mo yung ginagawa. Yung lengguwahe. Tapos, pag matalino ka na, ipaglaban mo yung bansa mo. Ganun ang ginagawa nila. Diba? Ang maganda yan, parang... Diba? Tama. Diba? Paano, example na lang. Paano mo malalaman ang impormasyon na gustong gawin ng isang bansa kung hindi mo alam yung kanilang salita? Sinabi mo. Diba? Totoo yun, Totoo yun. Paano malalaman yung pinaplano nila sa'yo? Paano ka magkakaintindihan? Diba? So, yun.
Kailangan talaga nilang gawin yun. Kaya kahit saan ka pumunta, everybody talks about America. Number one. Number one diverse. Diba? So, yun na nga. Pero, hindi perfect. Hindi. Pero alam mo, advance. Yung sa atin nga, Pilipinas, sobrang perfect ng buong Islang Pilipinas, tol. Kung maayos lang sana yung gobyerno natin, tol, ang ganda nun. Kaso, kasi nga, talaga. Bro, totoo lang. Hindi kasi talaga natin lahi yung mga ganun eh. Yung ganung klase ng paniniwala, yung ginagawa nilang kurakot, katamaran, chismis. Hindi nila alam na hindi natin talaga yun kultura. Hindi natin kultura yun. Nakuha natin sa Spanish talaga. Ang mga Pilipino talaga, patriotic, makabansa, ang tawag sa kanila, makabansa o nationalist. Wala silang pakialam sa ibang lahi, sa ibang lugar o country. O yung mga tao na nagsusulong ng mga communist na paniniwala. Pakialam nung nila, yung sila, mamamayan nila sila, pagka-Pilipino nila. Totoo yun. Tsaka Diyos. Dito nga tingnan mo isa sa mga, ewan ko kung nationalist siya, patriotic, conservative. Binaril. Charlie Kirk, di ba? Makachos din yun. Kitang-kita pa sa video. Ganun talaga. Malalim mga kompetensya sa ganyan eh. Yeah. Maraming gustong, alam na, bumoses, mamuno. Kaya tinatanggal nila yung mga, alam nila pwedeng maging... conservative. Ganun talaga. Naniniwala sila sa idea ng mga ano. Ano yan, di ba? Yun yung ini-snipe, di ba? Sa Pilipinas nga, hindi mang ini-snipe eh. Tinatambangan ng dalawang. Nakamotor ko lang. Papak! Matindi nun, nag-hair pa. Ang dami ko nakikita nun sa Facebook, mga video na sineshare, mga reels, naka-helmet lang, dadaan nun, babal nun. Ganun talaga sa Pinas. Ang liit to. ng tingin nila sa buhay, parang binibida nila o ginaglorify pa nila yung mga krimen na ginagawa. Meron kasi mga tao. Pera, droga, atraso, gano'n na yun. Gano'n na yung mga nagiging cause niyan. Nalalaman, gano'n yung mga nagiging cause niyan, tol. Totoo yan. Kaya, siyempre, kaysa naman ipagkalat niya pa kung ano ginagawa, dadalihin na talaga nila. Alam mo, bro, sa ibang bansa, sobrang malala yung sentensya mo pag droga. Mas malila. Kasi inisip nila, ba't drugs lang naman yun, wala namang problema, nakaka-addict lang naman, hindi na naintindihan kung bakit mas malala yung sentensya sa drugs, minsan kamatayan pa. Kasi yung drugs nakakasira ng bansa. Yun hindi na naintindihan. Hindi nila alam yun, Nagiging narcotic yung nagiging droga ng isang bansa. Kasi yung opio, 'di ba? Nasira nga yung Mexico and yata China sa opio. Yung Brazil, nakita mo yung balita sa kanila. Daming ang proud sa Brazil ngayon, di ba? Nag-raid sila, 60 namatay. Tol, kailangan talaga yun. Duterte nga, dapat nga, diba? I mean, kailangan talaga yun. Totoo. Kasi kung walang, bago nyo ilagay yung moralidad ninyo na idea na, mapatay ganun daw, Ito mas maraming mamamatay na tao in the future kung pababaya. Pinaka the best na example, kasi mga tao may kita din. Parang masyado, tingin na sa sarili nila, banal sila, straight arrow sila, para makatao. Mali kasi yun eh. Merong di nila naiintindihan yung konsepto ng isang bulok na prutas sa isang timbang prutas. Diba? Yung isa, bulok. Diba? Bulok yun. Kung kumari, meron tayong 1 million na matalinong Pilipino, magalang, sumusunod sa batas. Tapos, yung isa doon, masama, kriminal, pumapatay, nang-aabuso, nang-rape, at nagnanakaw. Sasabihin ng ibang nasa labas ng 1 million na yun na hindi naman nila kasama, ba't nyo papatayin yan? Human rights, kahit nag-iisa lang siya, tao pa rin siya. Pero hindi niya alam, kung tao na to, yun yung maglalason sa lahat ng 1 million na malinis. Meron talagang isa na kailangan meron talaga, plan. Hindi mo naman, yun nga ang hindi mo matatanggal. Although tao tayo, nilikha tayo sa mundo na hindi perfecto. Alam mo yun. Pero, yun nga, ang kailangan talaga, dapat yung magtulungan, yung para lahat gumaan, alam mo yun, yung pag-alam na bawal, diba, yung pagbawal, huwag ka na magsisiliksik pa doon, humanap ka na ibang paraan. Naghahanap sila ng paraan, excuse, idea, pero, ito ang katotohanan dyan, plan.
walang Pilipinong gustong pumasok sa droga kung meron silang sapat na pamumuhay. Ganun talaga. Kung meron silang sapat na pamumuhay, kung hindi mo gugutumin yung mga yan, kung may pagkain yan sa araw-araw, tol, may maayos na tahanan, walang papasok sa ganyan, tol. Yung mga gustong pumasok sa ganyan, kayang i-filterize yan, tol. Pwedeng pag nagde-drugs na, pasok nyo kagad sa kulungan, wala nang tago-tago. Kunin lahat ng impormasyon, yung mga something ganun, di ba? Yeah. Kesa yung meron naman pamamaraan na mas mabuti para sa mga yan, tol. Yeah. Huwag lang sanang tinatago din yung mga kaban ng bayan, di ba? Yeah. Totoo naman yan. Kung ibinibigay yun sa mga tao, napakalaking ginhawa nun para sa lahat. Yun yung katotohanan. Marami din talaga mga bagay na kailangan isaalang-alang. Dami ko nga naisip sa mga bagay na yan kasi ang daming contradiction din talaga eh. Kasi anong pipiliin mo? Yung idea na magsikap ka sa sarili mo sa kahit anong paraan kang maging successful ka o gusto mo isisi mo na lang sa iba. Yun kasi yung tanong dun. Kumbaga, at the end of the day, may mga tao na kasabay mong mahirap, kasabay mong squatter, kasabay mong hindi nakapag-aral, kasabay mong walang natapos sa buhay. Pero pagkatapos ng 10 taon, yung isa na kasama mo na yon, milyonaryo, mayaman. Pero parehas na kayong nakatira sa hindi magandang lugar. So parang ibig sabihin, at the end of the day, wala din talaga sa gobyerno, wala rin talaga sa syudad mo. Nasa kakayanan mo nasa talaga. kakayanan mo yun. Experience, tsaka, isip. Ikaw mismo humanap, di ba, ng kapalaran. Huwag ka na maghintay sa kanila kung tutusin. Kaya nga yung iba. Words. Huwag ka nang maghintay sa iba. Huwag ka nang maghintay. Kaya nga yung iba, doon sila napapasama. Yun yung sinasabi ko na napapasok sila sa masamang bisyo, di ba? Di ba? Isipin mo na nga lang, di ba? Ito nga sa Pilipinas, meron tayong kasabihan, buti pa yung tambay nakakainom, di ba? Yeah. Di ba? Yung tambay kahit araw-araw nakakainom, kaya nakakadiskarte ng alak, di ba? Isipin mo yun. Pero siyempre, kung gano'n na lang nga din yung gagawin mo araw-araw, hindi ka makakahanap ng trabaho kasi araw-araw ang factor, di ba? Pag-gising mo, gusto mo lasing ka na kagad. Ang problema ito yun sobrang diskarte nila. Hindi nila alam, paano kung ginamit nila yung diskarte na yun para maging mayaman. Para maging mayaman, Hindi yung diskarte mo, sa husay mo mag-diskarte, ginagamit mo lang yung diskarte mo sa pag-inom, makapag-shabu, makadilihensya ka, makapagnakaw ka kung sinusunod mong tatargetin para gawin ng krimen, o makapag-scam. Ba't di mo gamitin yung skills mo na gano'n, yung diskarte mo na yun? Karamihan kasi ng tao, tol, ganito Mag-aral. Karamihan kasi ganito. Yung mga taong nagbibisyo sila pero wala silang pan-sustain doon sa bisyo nila. Alam mo yun, doon sila bumabagsak tapos hahaluan pa nila ng sugal, ng mga kung ano-ano pang elemento ng makakasama sa mentalidad nila hanggang pati sila mag-breakdown na Problema kasi dyan minsan talaga. May solusyon ka na ba sa mga ganun? Meron solusyon kasi ang hindi nila maintindihan, mga individual, ako bilang isang psychotherapist, akala nila yung isang advice ko pangkalahatan. Hindi nila alam na binabaha yung utak ko ng maraming solusyon kasi bawat solusyon is unique para sa isang individual. Katulad na pinag-usapan natin sa baha. Yung isa binabaha, yung isa hindi. Yung advice ko sa isa, hindi naman pwedeng applicable sa isa. Pwedeng yung isa pareha silang binabaha, pero yung isa parang okay lang, yung isa naman aping-api. Parang bawat individual, bawat scenario talaga, even though for example, yung sinabi mo na gano'n, na parang may mga ganyan, o di isipin na lang natin, ganap ko talaga ng trabaho mo, parang ganyan. Totoo yun. O kaya naman, pag napapasama ka na, piliin mo pa rin yung principles mo, prinsipyo mo na hindi ka gagawa, lumalabang ka ng patas. Tama. Kasi at the end of the day, sooner or later, hindi man mapansin ng mga kapamilya mo, kaibigan mo, malalaman mo na lang, sikat ka na sa FB, tinutulungan ka na, may fundraiser ka pa, kasi nabidyohan ka ni ate, tapos may dinagdagan na kwento. Nakita ko si Manong na naglalakad doon. Napulot ka ng vlogger. Pulot ka ng vlogger. Alam mo, bro, yung tandaan na mapagbiro yan. Sa ngayon, parang tiklop ka, wala ka tapos nakita ka na nagpapakamaawa ka sa gilid ng Jollibee. Naggaganong-ganong ka sa 7-Eleven, tapos bubuksan ito. Nandun pala si Mr. Beast.
Doon pa siya. Anong dreams mo? Anong gusto mo mangyari sa buhay, di ba? Gusto ko masalubong si Mr. Beast. Gaganon sa 7-Eleven. Pag may papasok, bubuksan mo, may lalabas, hihingi kang pera. Umalay mo, paawa mo gano'n. Bro mo, yun na yung trabaho nila eh. Kasi kung once lang makikita mo sila sa isang linggo, ako pag may small malaki. Kaya mo. So ito mas kasi sinasabi ko, naging trabaho na nila yun. Which is, dito sa Amerika, trabaho din talaga yung magiging pang-handling. Kumikita sila ng 100K, di ba? A year. Tingnan mo, yung mga nagaganon-ganon, isipin mo, 8 hours, 10 hours a day na doon sila sa 7-Eleven, nagaganon. 7 days a week. Ang laki na kinikita nila. Ako, nagbarka na ako sa San Juan. O, ang kinikita ko lang sa 2 days, sa isang araw, mga 100, 120. O, yun, yung mga naggaganon, wala silang enerhiyang ginagawa. Hindi sila sumisigaw, hindi sila tumatakbo, nag-open lang sila ng, tapos hihingian. Yung service na sobrang simple, may bayad. So parang isipin mo, hindi sila pulubi. Trabaho talaga nila yun. Trabaho nila yan. Na mas kinikita kaysa sa normal na nag-office na gaganon-ganon na sila. Pag umaga na, papasok na ako sa 7-Eleven. Bubuksan yung pinto, may 5 piso, yung iba 20 binibigay, iba 30. Sa loob ng isang oras, gaano karaming tao pupunta sa 7-Eleven, may pangangailangan. Ngayon, Ito ang tanong. Hindi na nakikita. Dito naglaban yung diskarte at diploma dun sa tirang yun, tol. Yung nasa loob ng 7-Eleven na kumikita lang ng minimum, nilalagpasan ng batang nangihingi sa labas. Tapos wala, di ba? Di ba? So, umandar yung diskarte dun, tol. Kumbaga, okay, medyo nakakahiya itong gagawin ko. Bukas ako ng pinto. Ikaw, uuwi ka na. Ako, bukas pinto. Yeah, ako dito. Kasi kumikita siya ng pera. Pero patas pa rin kasi patas pa rin yung manghingi kaysa yung magnakaw ka. Tol. Minsan talaga sa experience din talaga eh. Kasi minsan, may mga profession na binabayaran dahil lang sa experience sa bagay na yun. Pero kung marami ka talagang alam talaga, yung experience mo, marami kang kakilala, mas malaki din talaga kinikita mo eh. Kasi makikita mo na ang pera talaga hindi sa isang professional kuha, kundi sa dami ng kliyente. Yung kliyente na yun kakilala. So, sa cellphone ng isang individual, merong 10 dyan na contact mo na pwede magpayaman sa'yo. Makakapagturo sa'yo ng daanan. Pero hindi mo alam kung sino. Hindi mo pa pero meron doon. Imposible yung bawat isa doon. Walang alam sa Walang alam sa diskarte. Hindi lang yun. Hindi mo alam kung milyonary ba talaga o nagpapanggap lang na mahirap. May ganun talaga. May mga ganun talaga. Oo. May mga tao, meron akong kakilala din na nung na-college ako. Parang mayaman siya, pero sumasakay siya ng jeep, tapos nagtatrabaho siya sa McDonald's. Tapos sabi ko, ba't mayaman kayo? Nakita ko yung, dinala mo na ako sa bahay ninyo, may sarili kang kwarto, gated community. Laki ng bahay nila, the gate. Sabi ko, hindi naman sa akin, ang talino nga niya eh. Doon ko lang na-realize na mayroon talagang individual na pinalaki ng maayos, na matalino talaga. Sabi niya, hindi ko naman yaman yun eh. Yaman ng magulang ko yun. Nakikitira lang ako sa kanila, pinalaki lang nila ako. So, nag-aaral ako, nasa tamang edad na ako, nagtatrabaho ako. Yung mga ganong individual, nakakabukas ng pag-iisip din talaga eh. Kasi parang, hindi naman sa batang-bata sila, pero parang bilang isang young adult, alam na nila na meron silang responsibilidad sa buhay nila. May idea na sila na kailangan magbayad ng bills. Diba? Sa Pilipinas, 50 ka na, hindi ka pa nagbabayad sa Nay, ito pakansuelo, pambili mo ng alak. Walang ganun. Tambay pa. Minsan, papabidyo ka pa ng... Masyadong mabait mga Pilipino dul kaya ganun. Mapagkonsente din talaga. Oo. Kita mo, wala talaga. Ganun talagang nakasanayan na, kumbaga, nakasanayan na sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal natin sa isa't isa. Minsan talaga... Di ba dito nga, pag nasa edad ka na, kailangan chumupi-chupi ka na. Pero totoo kasi, sobrang kasi ang Pilipino magmahal na naka-adapt yun sa mga isa't isa sa atin, sa kultura, sa pamilya. Yung sobrang pagmamahal na yun minsan ang kumikitil sa atin eh. Kasi naman, marami may pamilya, yung isang ate nila, kuya nila, asawa nila, pupunta ng ibang bansa. Diba? Tapos, yung pumunta sa ibang bansa, hindi naging successful. Kasi lahat ng kinikita, iniipon nila, pinapadala nila eh. Diba?
Tapos pag tinulungan mo, uuwi ka ng may sakit, lumpo ka, wala kang tutulong naipon. sa'yo dun, tol. Hindi ka nila tutulungan. Diba? Susumbatan ka pa, gusto mo naman yan eh. Di naman kami nang hingi sa'yo. Talo ka pa doon. Sabi ko nga sa kanila. Mahirap din yung ganun na. Sabi ko nga sa kanila, minsan, yung pamilya mo yung unang-unang susuporta sa'yo, o unang-unang tatalikod sa'yo. Dapat nga, pag pumunta ka ng ibang bansa, pabayaan mo muna eh. Yung parang, wala pang mag-uumpisa yan dun eh. Puta pa. Oo. Para kang niligaw na pusa eh. Alam mo ba yung pakiramdam na gano'n? Kahit meron ka talagang kahit sa katuwing, hindi ko alam tong mga daanan na to. Something na gano'n. Talo ka doon. Diba? Totoo din yan. Napansin ko lang, nakabukas yung pinto. Sasara ko lang. Sige, salam mo lang. Nag-enjoy ba kayo dyan, guys? Minsan na nag-uusap kami. Masinsinang mga usapan to. Mga kwentuhan lang naman to na simple lang para alam nyo na. Tapos food trip na kayo. Walang alak dito. Ito mga usapan dito talaga may sense. May sense, may value. Hindi tamang... Kaya nga sabi ko, kung gusto nila, nung naka-live ako kanina, sabi ko, kung gusto nyo, meron tayong pagkwentuhan, may message nyo lang ako. Message nyo lang. Wala nang problema dun eh. Diba? Especially yung mga bagay na kakapulutan mo ng araw. Yun din yung problema sa sobrang pagmamahal natin sa pamilya natin din minsan. Nawalan tayo ng time sa sarili natin, nakalimutan na yung legacy namin. May mga, ito pa, maniwala ka, sabi mo sa akin kung dito to. May mga tao na kalulululuhan mo, hindi mo kilala. Kasi wala silang naiwan na legacy. Wala nakakaalam. Diba? Diba? Pag bilanggit ko ba yung lolo ko, di ko nga kalala yung lululuhan ko eh. Sa sobrang pagmamahal ng Pilipino sa sarili ng pamilya, at sa sarili nila, kaibigan nila, sobra-sobra tayo magmahal, bro. To the point na minsan, nakukonsinti na natin yung taong minamahal natin, di ba? Pero, ang dali kasing sabihin na parang, syempre, mahal mo yun, syempre, bibigay mo yung lahat ng gusto mo, di ba? Mahal mo nga eh, di ba? Pero yung pagmamahal na yun, hindi nagbibigay ng pagtuturo sa pag-iisip nila. Tapos yung iba, nagiging pabayaan na sa sarili nila. Akala nila, pag kinonsensitive pa sila, nagiging tama yung ganung pamamaraan. Kasi mahal mo daw, di ba? Parang, mga ganun. Makikita mo may mga pamilya din na alam nila na gumagawa ng illegal, masama, criminal yung anak nila, hindi nila Sa sobrang ang pagmamahal po. Totoo. Wala na siya alam na yun. May ganun talaga. Totoo yun. Kailangan din talaga matuto yung mga individual mag-separate din. Parang dito, di ba? Yung pag 18 ka na, bounce ka na, tol. Hindi ka na kailangan sa laba. Pinalaki ka na, di ba? Kung yung iba nga, kung gusto mong tumulong ka. Kung hindi, bahala ka. Wala problema. Pero yun, minsan, happy nga yung mga magulang dito sa Amerika pag umalis ka na eh. Tapos na yung responsibilidad nila sa'yo. Diba? Pero sa atin, sana magkaroon ng idea yung mga Pilipino na maging ganon. Pinaka-importante talaga, sinasabi ko palagi, hindi ko lang ako naalala mo, pero lalag kong binabanggit, ang pinaka-importante talaga sa buhay ng tao, yung pangalan. Promise. Sobra, wag mong dudungisan yung pangalan mo at reputasyon ng pamilya mo. Promise, yun talaga. Pinaka-importante yun. Kasi once na nadumihan yung pangalan na yun, wala na, tol. Wala na, man. Sana may isang mag-ahon ulit sa pagkakamaling nagawa mo, ganun. Wala. Kaya ang daming pangalan na nabura, maraming apelyido ang nabura. Nagpapalit sila ng pangalan. Mga taong gumagawa ng sobrang krimen, nagpapalit nga ng pagkatao, identity at pangalan. Binabago pa itsura, di ba? Kaya nilang gawin yun eh. Kasi alam nila yung pangalan nila, sira. Bro, pangalan mo sira. Pag ganun. Pinaka-importante sa buhay ng tao, yung pangalan mo talaga. Kaya maraming mga last name, mga apelyido na nag-exist hanggang ngayon dahil pinangalagaan yung pangalan mo. Isipin mo, may pamilya ka, 3 yung anak mo, 10 yung anak mo, isa doon criminal, mastermind ng ano, sira yung buong pamilya mo regardless. Hindi na maalam. Marami pa namang ganun. Wala kang mapapangasawa, yung anak mo, iiwasan ng mga tao. Bakit sira yung pangalan? Alam nila kung sino ka. Parang yung kapitbahay ko, mula lolo, lola, nanay, tatay, mga anak, puta lahat tulak. Lahat sila kulong eh. Pero buhay pa. Buhay, kulong. Pero nakakulong. Kulong sila lahat. Nakakulong sila lahat. Wow, sakit. Uso yun dun eh, yung sa Balibagong. Wow. Pero, siyempre, dahil sa hirap ng buhay, kaya nila nagagawa yung mga ganung bagay. Totoo. Mahirap na yun talaga mabuhay sa mundong to, man. Sa totoo. Pero masarap. Masarap, walang problema. Mahirap pero masarap, di ba? Kumbaga,
wala ka naman mako-complain sa kung hanggang ngayon buhay ka pa, hindi ka naman makakapag-complain kasi parang dinadanas mo pa rin naman yung dapat danasin ng isang tao. Alam mo yun, yung may masakit, may alam mo yun. Totoo yan. Kasi minsan nagtatanong sila sa akin, Sir Plan, bakit ganito? Hindi ko alam yung goal ko. Hindi ko alam yung goal ko, hindi ko alam yung pangarap. Wala akong pangarap. Wala akong pangarap, Sir Plan, tulog, bigyan mo ko ng advice, mga ganun. Hawakan. Sagot mo doon, hindi ka tinuruan ng nanay mo. Pero sabi ko sa kanila, hindi mo alam yung pangarap mo. Hindi mo alam yung goal mo sa buhay. Kung gusto mo yumaman, magkakotse, magkamoto, wala kang idea. Wala talaga. Parang nasa bayan siya, tulog, mga ganyan. Ito, bibigyan kita ng idea. Seryoso, ito sa mga nakikinig, sa inyo na rin itong advice nito. Baka sa inyo, mapakinabangan nyo pa ito. Pakinggan nyo to dahil baka hindi nakinig yung mga sinabihan ni Plan ngayon. Kayo makinig. So kung wala kang pangarap sa buhay mo, wala kang gustong marating, diba? Pangarapin mo munang manatili kang buhay. So ang gagawin mo para ma-activate mo yan, yung activate yung button na yan, umalis ka kung nasaan ka ngayon. Yung nagpapalamon sa'yo, nagpapatira sa'yo, umalis ka doon. Bumukod ka, dahil pag bumukod ka, matuturuan kang mag-survive. Magtrabaho, dumiskarte, mag-aral, pumunta, maghanap ng doon marirealize mo na ang hirap palang mabuhay. Totoo yun. Yun ang unahin mo maging goal, mag-survive ka. Yung iba, hindi nila kinakaya yung mga ganong plan. Kasi wala silang discarding ganon. Mahina yung loob nila. Ngayon ang nangyari, diba? Nakapag-survive ka na. Akong ganun. Diba? Pag nag-survive ka na, mabubuksan ngayon yung mundo mo. Yung options mo. Yung mga kaligayahan mo. Kasi may trabaho ka na pala. Kumikita ka na ng pera. May sarili ka ng bahay. Ngayon may explore mo na. Pwede ka naman pala pumunta sa red light district. Pwede ka magbuo ng bar. Mag-bilyar ka, mag-pool ka, magkakaroon ka ng barkada. O, diba? Magbaril lang kayo ng tubig. Business. Lalawak na ngayon yung gusto mo. Nasa bahay ka lang, nanonood ka lang ng TV, naglalaro ka lang, nagjajakol ka lang. You're dead, man. Diba? Isipin mo yun. You're dead, man. Tapos darating yung nanay at tatay mo, lulutuan ka na lang. Papakain ka na lang. Nakuha mo pang magreklamo pag walang laman yung rep. Diba? Kumain ko pa, bata sa bahay, nakahubad ka pa, lalakad-lakad ka pa, nakala mo, binuksan mo, ba't walang tubig dito? Pag-igiban niyo ako. Diba? Yung tatay mo, ugod-ugod na. Tapos yung nanay mo, pagluluto ka pa. O, diba? Kasi nga meron ka pang ginagatasan. Hindi mo ng pera, pagkain, ginagatasan mo ng oras nila. Totoo diba? yun. Ngayon, kung meron ka nakita mo na mag-survive ka muna, umalis ka muna. Hindi kasi, turuan mo sarili mo mag-survive. Ito kasi hindi rin kayang sabihin ng magulang yun sa mga anak nila. Hindi nila sa Pilipinas. Diba ganun? Dahil kulturang Pilipino masyadong mapagmahal. Mapagmahal nga tayo. When it comes sa pag-ibig, bro, walang makakatumba sa Pilipino. I mean, I'm not saying walang bad apples. Walang mga masasama. Pero bro, nasa ugat natin, nasa DNA natin. Guys, diba? At ang masakit pa nun, kung nakita mo na, kaya mo nang i-survive yung sarili mo, lumawak yung option mo. Bakit hindi mo umpisang maging goal ang matulungan yung magulang mo? Diba? Doon ka naman bumawi. Kaso sa idea, kahit isang beses lang. Karamihan nga ngayon, pag nakapagtrabaho na, walang pakialam ng magulang. Diba? Ganito na lang. Alam mo, isa sa mga importante pagtulong sa magulang mo, very importante, huwag silang bigyan ng consumption o problema. O sakit ng okay na yun. Pag umalis ka, kailangan payapa sila. Hindi ka magbibigay ng masamang pangalan sa kanila. Taka na yung anak ko nakasaksak. Actually, diba? Kasi hindi, para ano na lang, para kahit sabihin na lang natin hindi ka umalis, nakakatulong ka na lang. Yun. Kahit nakakatulong ka na lang, maalagaan mo. Parang sabihin mo na lang, hindi ako nakatira sa magulang ko. Sila yung nakatira sa akin. Inaalagaan ko na sila. Inaalagaan ko na sila. Nagtatrabaho na kapal sa kanila, retail na sila. Parang gano'n, di ba? Ako, kung aalis ka sa pamilya mo, yung number one point, hindi ka maging pabigat. Sisirain mo yung pangalan ninyo. Dapat parang mag-aalala pa siya. Kung nasa isang bubong kayo, dapat bumaliktad na yung sitwasyon. Yung parang sila na yung ano mo, sila na yung tinutulungan mo. Kaya mo sila mag-isip, kaya mo silang sumagot ng, bro! Huwag ka nang magganyan-ganyan. Huwag ka maglakad. Bibili kita ng electric wheelchair kahit hindi ka pa baldado. Pumunta ka ng palengke. Pagdadrive na kita. Meron kang ano dyan. Ganun ang bana. BMW tayo dyan. Diba?
Tama ba yung sinasabi ko? Tama, tama. Para sa mga Pilipino kasi hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. Ito yung app. Oh, ito yung app. Orderin mo lahat ng gusto mo. Totoo yun. Wala pa sa Pilipinas. Diba? Hindi, meron naman na. Meron naman. Hindi lang sikat. Hindi lang pa masyadong kalat kasi... Hindi pa kalat ha. Titignan sa bahay ninyo, habal-habal yun. Buti nga dito sa lugar namin, wala yung mga magdanakaw ng Prime. Oo. Ang tawag doon, mga pirata yun. Tawag pirate porch. Maraming ganun dito. Sa bandang LA, maraming ganun eh. South. Nakaka-visit ng ganun. Di ba? Yun yung mga nahuhuli mo ba yung mga ganun? Hindi. Walang, sa ano mo, doon sa trabaho mo, wala ka bang ano? By building eh. Wala kang aggressive na, good shit, wala yun sa'yo eh. Simple lang din. Pero may isip mo yung mga tao na parang ginawa nila, kasi ako meron talagang mga tao na may pangarap sila. Pangarap nila maging masama. Gusto nilang bumagsak sa mundong to as pinaka-evil na tao, maalala sa kasaysayan. Hindi, saan kaya nila nakukuha yung ganong klaseng pangarap? Yun yung isipin mo. Yun. Kung bakit kaya? May isang tao. Pinakasikat na drug lord. Kasi alam mo bakit? Gusto nila yung idea ng threat. Kinatatakutan sila. At yung fame, pag pinagsama mo kasi yung para talagang bad boy, yung hinahanap ng mga babae, bad boy. Hindi naman kasi kasi yung konsepto ng mga babae, yung idea nila sa bad boy Basta explain ko sa'yo. Pero yung mga tao na gumagawa ng masama na ganyan, gusto na bumagsak na legacy na meron silang nagawa. Ayaw nilang makalimutan ng tao. Tapos parang nape-pleasure sila sa mga ginagawa nila. Na untouchable sila. Hindi nyo mahawakan. Hindi nyo ko mapapakulong. Hindi mo masasaktan. Di ba? Parang big boss ako rito. Pinaka-drug lord dito. Baka papatay lang kasi. Alam mo naman doon sa Mindanao, Kabisayaan bro. Di ba? Pucha, magtatakbo lang ng kapitan eh. Patayan pa yun. Ubusan ng lahi bro. Di ba? Sobra yun. Tapos may mga tao naman na parang hindi sila parang sumikat o kumbaga nape-pleasure naman sila sa ginagawa nila kasi parang gusto nila madami yung ginawa nilang krimen. Binibilang nila eh. Para sa kanila kasi trophy yun eh. Parang kung 10 na yung napatay ko, parang ganyan. Alam mo bakit? Kasi may mga tao din kasi na pinagyayabang yun. Yung fame nila. Puta, nakulong na ako boy. Baka sumunod ka. Corny nun tol eh. Sa akin hindi. Ako, diba? Ako, may mga ganyan. Personal tol. Personal. Para sa akin, corny ka na nun. Nakukornyan ako sa mga sa mga tol, nakakatawang bagay yun. Mga sobra. Parang gina-glorify mo pa na criminal ka, parang nakulong ako. Hindi yan flex. I promise you. Kasi tol, ako marami akong tropang nangulungan pero hindi nila pinagmamalaking nangulungan sila. Yeah. Ang sinasabi nila sa akin kung anong natutunan nila sa kulungan. Hindi yung mga doon, yung mga ganyan. Hindi, tol. Yun nga yung mga iiwasan mo doon para hindi ka maging ganun eh. Di ba? Hindi mo pinagmamalaki yun, tol. Lalo na kung gusto mo maging isang decenteng tao, nagpapakilala ka, di ba? Na parang, kung nangulungan ka, ilagay mo sa puso mo yun, ihingi mo ng tawad sa Panginoon yun. Di ba? Ay, totoo yan. Kumbaga, sa'yo na lang yun. Kasi kung nangulungan ka, tol, ibig sabihin may ginawa kang labag sa batas, tao. Diba? Baka hindi lang sa batas ng pantao ang nagawa mo, baka sa Panginoon pa. So, paano mo ako bibigyan ng dahilan para panuorin kita dyan sa sinasabi mo habang ipinagmamalaki mo sa akin na nagkaroon ka ng pagkakamali, nangulungan ka, paano ako maniniwala sa'yo? Makukumbinsi mo, pipilitin mo ba ako kumbinsin na matapang ka doon sa loob ng kulungan? Eh di hindi ka nagbago, kaya ka talaga nakulong kasi yun yung direksyon na gusto mo. Yeah. Iba yung nakulong ng... Career criminal ka na. Oo, tol. Iba yung nakulong ng aksidente lang, iba yung nakulong ng ginusto niya yung ginawa niya, iba yung kung gusto mo palang maging masama, edi nagparekta ka na lang talaga sa kulungan, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Kaya hindi ko rin mag-gets yun yung mga pinagmamalaki nilang niyayabang nila yung... Alam mo kung bakit ka nakulong, kasi nahuli ka, mabagal ka tumakbo. Kumbaga, pawn ka lang, soldier ka lang, inuutos-utusan ka lang, batukan ka lang kung nakaano ka. Di ba mamaya, ano lang naman yung... siga sa inyo, okay lang. Pero yung kasiga, ang siga hindi nakukulong.
Bakit? Kasi Streetwise tagapagtanggol yung streetwise yung tagapagtanggol Sasa sa amin sa Nabotas, may siga talaga doon sa tao. Sa amin, may siga din naman sa amin. Pero ang binibira ng mga siga sa amin, yung mga magnanakaw na siga, yung mga ganong klaseng siga yung tinitira. Nag-aaway. Ang tungkulin, kasi hindi nila alam to eh. Sa Pilipinas talaga, meron talagang siga na walang kultura sa ibang lugar. Oo naman. Sa Japan, walang siga eh. Alright. Ibabalik tayong muli. Naputol kasi tayo kanina, uminit yung camera natin. Pero nandun na nga tayo sa kwento mo kanina. Nasaan na tayo dun sa nahuling mong nabuksan. Nabuksan natin na importante talaga sa atin sa Pilipinas, parte talaga ng kultura natin yung idea ng siga. Hindi gang, kasi hindi natin kultura yun eh. Ang kultura kasi ng gang, dun yun sa western na yun. Sindikato kasi yun eh. Wala naman tayong ganun eh. Ang sa akin hanggang talaga sindikato, parang mga Robin Hood type. Pero sa kulturang Pilipino talaga, don't quote me on that, hindi ko alam kung ano. Pero parang merong research, hindi ko lang kung sino nag-research na yun, na parang tinugma ko na lang siya sa perception ko, sa idea ko. Na parang sa kulturang Pilipino, kahit dating-dati pa, meron talagang siga na tinatawag. Kumbaga hindi siya presidente na katulad ng mga India, mga katutubo, mayroon parang village chief. Yung mga village chief na parang chief, pwede ba merong problema dito sa amin? Parang gano'n. Kumbaga ngayon sa modern na lugar na syudad, parang tinatawag barangay captain. Walang gano'n dati. Yun talaga ang mga siga sa mga barangay. Yung pero barangay dati, captain, yung barangay captain, yung hindi talaga sila parang captain, wala silang gano'n. Wala. Tribo lang sila na walang boss o may boss, pero meron silang boss doon, tapos merong siga, yung kanang kamay. Yung siga, yung nagko-control, walang problema. Ayan ba yung anong problema mo? Baka dito na kita tuloy. Mga ganun talaga. Parang datingan malaas yung salongga, ganun. Ayun. Di ba sila asyong, hindi gang tawag doon eh. Sindikato. May sindikato sila talaga. Sindikatong parang Robin Hood yung mga yun. Parang Robin Hood nga. Yun. Pero ngayon, hindi. Nagbibigay ng protection, tsaka, yun? Teritoryo by teritoryo kasi yun, tol eh. Ganun talaga. Kasi yung ganong klase ng ng kultura din, ganyan talaga sa atin yun eh. Very tribal yung dati. Kasi don't get me wrong, sa ibang mga tunay na Pilipino, mga talagang nasa natin, mga katutubo natin, talaga nila yan, hindi biro yung mga pagpatato na mga parang tribal tattoo na palang Pilipino. Sa atin kasi katutubo natin, may tinatawag ng mga headhunters. Oo. Yung bawat katutubo, bago ka mapakasalan yung babae doon sa baryo mo, kailangan maghatid ka muna ng ulo ng kabilang kabaryo na kalaban mo. Alam ko yun. Para mapatunayan mo na talagang, di ba? Ayun na, pwede ka na talagang pakasalan. May ganun talagang kultura ang Pilipino. Totoo yun. Para bago ka kilalanin bilang isang lalaki o adult ka na, kailangan makapatay ka muna. Tapos dadali mo rito pag mamalaki mo. Para kaya mo talagang ipagtanggol yung mapapangasawa mo. Which is sobrang extreme. Alam mo, hanggang ngayon, pre, yun, nangyayari yun eh. Hanggang ngayon, may tribe war pa rin. Nangyayari pa rin yung tribe war sa North. Hanggang ngayon. So, parang, nung huling umakyat kami, nag-motorcycle ride kami ng mga kumpare ko sa Buskalan. Saktong pagbaba namin, pre. Puputukan. Oo, puputukan. Sabi ng mga pulis na kasi dadaanan na namin checkpoint, buti nakababa na kayo. Kung nagkataon pa nasa gitna kayo, nagpuputukan sila doon, baka mamaya madamay pa kayo. Totoo talaga. Kasi sila naka-standby na sila eh. So, nagaganap pa rin ngayon pero moderno na rin yung gamit nila. Talagang na rin, pang kapatagan na rin, mga naka-AR na rin yung mga doon, mga kapatid nating igurot, di ba? Pero yung mga siga na yun, talagang nag-build in din yun, naging pamilya yun. Tapos nagiging advance na yun. Tsaka yung kultura, tol, pinapaandar nila yung kultura. Kultura. Kasi hindi nila naintindihan. Bakit yung mga tumatakbo mga politics, puro pamilya, para magkakamag-anak. Hindi nila naintindihan. Kultura din yun. Yung siga sa bahay ninyo, sa lugar ninyo dati, nagkapamilya. So, hindi na siya siga nun. Buong pamilya na yung siga nun. Buong pamilya na. Ngayon yung buong pamilya na siga na yun, magkakaroon pa ng kaibigan yun. Magkakaroon pa ng mga tropa yun. Tapos, bawat isa doon, sindikato. Nagiging sindikato na. Tapos, tatakbong mayor, tatakbong barangay, ubusan ng lahi. Kaya nga doon, di ba, maraming mga kwento na parang sa Pilipino, mga films, siga, ganyan, tapos nag-uubusan ng lahi, which is totoo talaga. Totoong nangyayari talaga yun, tol. Hindi lang pelikula yung, kumbaga,
nagiging idea na lang sa pelikula kasi nakikita nila eh. Sinasabuhay nga nila kasi talagang nangyayari. Pero binibigyan ng ibang kahulugan, maging sino ka man, mga ganun, pero maging sino ka man, ikaw ang nais ko, mga ganyan. Nagiging palabas di ba? Tapos merong ginagamitan nila ng love story para magmukhang parang love story yan. Alam mo dapat mabuti pa sa mga Pilipino. Pahalagaan nila yung sining ng musika, ng mga films, di ba? Parang kung paano pinahalagaan ng Amerika, kaya pag American film, di ba? Bentang-benta sa buong mundo. Yeah. So tayo, babenta naman tayo sa buong mundo eh. Kaso nakukulangan sa value, parang kulang sa suporta yung, alam mo, ang daming pera ng Pilipinas tol na pwedeng tumulong sa mga ganun eh. Para lang, alam mo ba, ang daming, di ba, dito nga sa Hollywood, ang daming mga film editor na Pilipino, tol. Mga Pilipino, tol. Ang daming nagtatrabaho na Pilipino doon na kasamang nagbumubuo ng mga matitinding pelikula na hinahangaan ng buong mundo, di ba? Ang problema kasi diyan, karamihan ng mga mga film sa atin, wala silang sponsor. Ang labanan talaga, kaalaman sa pagkuha ng sponsor. Kung wari ako, let's say sinabang director sa Pampangas Finest, yung film doon. Ngayon, kung meron siyang idea, kailangan niya yung i-pitch. Meron kang film idea, director ka. Hindi ka basta-basta makapag-film tapos hindi ka masusuportahan. Minsan talaga nasa director eh. Ang kailangan niya, pakitaan yung idea ng pitch niya, magkano yung budget na kailangan niya, hihingi siya, pupunta siya sa Miguel Beer, sa Gin, sa Padcore, kung sino man malalaki may mayaman na tao para magkapag-invest dun sa business niya na film. Kasi pag kumita yung film, sumikat, may porsyento sila. Investment. Kaya lang, ang problema, maraming mga malalaking kumpanya ayaw mag-invest sa film kasi may mga film na hindi talaga sumisikat. Ako kasi naano ko lang, napapansin ko lang. Pag nanood tayo ng mga film ng ibang bansa, kahit hindi na Amerika. Tapos ikukumpara mo yung film natin sa Pilipinas. Alam mo yun, tol, napakakulelat talaga sa quality ng camera. Hindi natin masabi, maganda yung camera, pero yung pagkaka-editing, masyadong corny, yung cringy, yung ganon, yung, di ba? Ang dami-dami namang magagaling na Pinoy na magaling na gumawa ng mag-direct, di ba? Mag-edit, Mag-edit, magkulay. Alam mo bakit? Di ba? Minum mo na Pordia eh. Kasi, ba't ko pagagawa dyan sa magaling mag-edit? Tropa ko yung mag-edit eh. Sobrang pagmamahal ng Pilipino. Sa kapwa niyang Pilipino, pamilya, kaibigan, nakakasira ng career. Di ba? Doon nyo ba? Pag pinag-usapan natin kanina yung pagmamahal? Oo nga, totoo. Pero hindi nga pre, isipin mo to, yung example sa Transformers, di ba? May mga Pilipinong kasamang nag-create ng mga drawing and initiative. Bakit hindi tayo makaisip ng mga something na gano'n? Bakit wala tayong pauso na, 'di ba? Mahirap. Ano bang superhero natin ang tumatak sa Pinas na bakit hindi naging international? Parang hindi siya nakasama sa mga Marvel, yung mga gano'n. Hindi meron talagang, alam mo ba na yung mga gano'ng mga idea? Actually galing, may theory galing siya kay Mark Rabelos. Tapos si Rabelos, siya yung nag-create ng Marvel. Di ba si Mark Rabelos Pilipino yun, di ba? Di ba? Mas pero magaganda yung patent doon sa Amerika. Yung American na kinaba. Ano bang pangalan nito? Basta si Stanley. Stanley, yun. Yung laging nasa laging nasa clips yun. Kundi yung umpisa, laging gitna o dulo. Yan, laging nandun lang yan. Yun talagang lumabas na sumikat na creator. Kasi, tol, binili siya ng Amerika, ng bansa talagang. Actually, hindi nga siya sinuportahan nung una, di ba? Pero, ganun pa rin. May nangyari pa rin nung, di ba? Kung sa Pilipinas, tayo na, di sana si Darna hanggang ngayon. Di ba? Siyempre nga, di ba, may kasabihan nga tayo, di ba? Good artist, copy. Great artist, steal. Kaya sumikat din si Mars Rabelos noon kasi kinopya niya yun. Meron talagang Wonder Woman. Tama. Oo nga, sa bagay, no? Wonder Woman. Kaya parang pero sa atin, hindi si Darna yung Wonder Woman na binili mo sa Timo.
Bakit kumakain ng bato si Darna, tol? Technique. Yung bato, parang galing siya sa meteor. Hindi ko alam kung ano yung kwento. Yung bato, galing siya sa meteor. Pag kinain mo siya, magbibigay siya ng kapangyarihan. Magbibigay siya ng costume. Brad Panty. Ang labo naman, tol. Bato, meron kang costume. Plus, kala ko pag lumulok ka ng bato, lalaki na yung katawan mo. Pero yun, Hulk, parang ganun pa rin yung damit mo. Hindi. Pag kinain yung bato, sisigaw siya ng Darna. Nagpapalit siya costume. Di ba? Hindi, pero maganda yung idea eh. Maganda yung idea. Maganda yung pero hindi ko lang idea maintindihan, kaya natatawa. Di ba? Saan napunta yung damit? Hindi. Yun lang ideya na parang, kunyari si Narda. Oo, di ba? Naging Darna. Naging siyang Darna yung, tangina, lunukin mo tong batong to, tangina, magiging superhero ko. Ikaw naman tanga-tanga, sumubok ka, you know? Nabulunan ka to. Nabulunan ka, naging Darna ka. Na-enjoy mo yun, no? Na-enjoy mo yung alter ego mo yun. Gawin lang natin madubi. What if hindi ka talaga sa naging superhero? What if, sinarda ka, kumain ka ng bato, hindi ka talaga naging superhero, nabulunan ka, tapos nakomatos ka, tapos nag-hallucinate ka sa panaginip no, nasa Darna ka. Patay ka na pala. Puta, hindi. Iba yun. Iba na yun, Diba? Diba? Nasa ibang dimension ka na pala yun. Ibig sabihin nasa hospital ka na, nananaginip, patay ka na, para kang para kang avatar. Avatar ka na, no? Avatar ka. Pero sa isip mo, nag-hallucinate kayo kasi Darna, every time na kinakain mo yung bato. Pero yung bato talaga, yun yung traumatic experience mo na nagpabulunan sa'yo, kaya ka nakumatos. Kaya nakumatos. Pero hindi, yun nga yung idea niya. Para hindi kopya nga naman si Wonder Woman. Galing no? Galing. Ano pa ba? Meron pa tayo eh. Pero isa sa mga makukulit na superhero ng Pilipinas, yung extrang hero. Maganda din yun Si Kuya Andrew yun, di ba? Yun ang pinakamakulit na sabi ko. Oo nga, no? Ang daming nilabas ng pelikula ng Pilipino. Tapos si Kuya Drew alam na comedy siya. Tapos biglang meron siyang klaseng diba? sarili niya karakter na extrang hero. Meron yung pinanood yung Sangganot Sanggago nila Kuya Drew. Maganda rin yun. Maganda rin. Isipin mo ang pinapaborito kong superhero sa Pilipinas, si Pedro Peduco, which is si Jano Gibbs. Diba? Tapos si Kuya Drew, may extrang hero na superhero. Si Dennis Padilla, wala. Oo nga, no? Diba? So, dapat, hopefully magawa siya ng isang kwento na, kailangan. Oo, no? Yan, tapos diba? gawa sila ng pelikula na malupit, no, tol? Hindi. Parang siguro si Dennis Padilla, palabasin na lang nilang si Dennis Padilla, siya yung siya yung nakakaalam dun sa mga superpowers nilang dalawa, di ba? Yung parang yung Ninja Turtles, di ba? Siya yung master guru. Diba? Yung taga. Diba? Pwedeng ganun, di ba? Pwedeng ganun, diba? Marami din talagang talent ng mga Pilipino. Sino pa? Panday? Panday? Tipo ba si Panday? Parang ang may sa kanya eh. Humahabang espada, di ba? Oo. Di ko alam paano niya nabubuhat si sobrang ang gusto ko hinahawakan kasi ang bigat na. Ang gusto kong malaman sinong pumanday ng siya pumanday. Siya pumanday. Haba naman no. So meteor tapos ang panday, di ba? Sino pa ba mga superhero natin? Mga hindi nagkaroon ng break, no? Pero nagkaroon tayo ng parang mga fantasy-ish na na mga teleserye. Marami, Yung ang galing sa Pilipino sa drama. Drama talaga. Pag mahal ng Pilipino, puti kasi simpleng yumakap ka lang sa ibang babae, meron ng issue kagad yun. Puta, may kaaway ka na. Totoo yun. Diba? Hindi, madali. Mapayakap ka lang. Mapicturean ka kung sino yung kasama mo. Bakit may ganyan? Madaling yumakap yung damdamin ng mga Pilipino sa mga ganong klase ng movie. Ang dali nilang mag-issue. Malit na bagay lang. Malaking issue na. Kasi bakit? May feelings eh. Diba? Kunwari, may individual na na nag-uusap lang sila na parang sabi ni Sheila, pangit daw yung makeup mo. Tapos sabi narinig niya, sinabi niya yun. Tapos yung bagay lang na parang simple lang na, Sheila, pangit ba yung makeup ko, pwede bang ayusin? Pero hindi, ang ginawa niya, para pinadrama niya.
Sheila, ano pinagsasabi mong pangit yung makeup? Di ba? Yung pwede namang ayusin, inayos. Kasi malay mo, constructive Kasi konektado pa nga rin yan dun sa konektado pa. Kasi pag magmamahal nga. Ganun talaga yun. Pero hindi nila naiintindihan yun na pag naipasa na yung kwento, mas mainam ka ng diretso ka yung parang plan. Kunyari, plan. Tangin, ang pangit ng tira ng buhok mo ngayong araw na to. Sabi mo talaga, sige, ayusin ko. Bigyan ko ng design, lagyan ko ng gel. Ganun talaga. Ganon. Minsan, kasi hindi nila magawa. Alam mo bakit? Kasi mahal nila yung tao. Masyadong extreme to the point na pag sinabi ko, masasaktan siya. O hindi niya generation din ngayon tol eh. Sa generation din, meron din kasi. Tsaka hindi na physical yung kinalalakihan nila eh. Parang, hindi naman lahat, pero ngayon kasi more on nasa phone, di ba? Pagkatapos mag-school, nasa phone, mga bata ngayon, ganun eh. Iba na talaga. So, nag-iiba din yung ugali ng mga OAT sa mundo. Pero kasi ang problema nun, sana kung hindi man kami maraming taga-panood o taga-subaybay, pero may mapulot man lang kayo kahit na konti. Hindi kami sobrang galing ng mga tao, hindi kami sobrang lupit. May mga dinaanan lang din na pwede naming ibahagi sa inyo. Sana naiintindihan nyo lahat ng pinag-uusapan namin, or kung hindi man, sa susunod pwede natin pag-usapan din naman yun sa inyo, di ba? So, hindi, ngayon hindi nyo pa maintindihan kasi hindi nyo pa maabot. Pero pag nagkaroon na kayo ng experience, yung lumawak na yung kaalaman at pangunawa, maabot nyo na siya. Ganun pala ibig sabihin niya dati, hindi ko naiintindihan yan eh. Pero ngayon, dahil yung mga ganitong conversation kasi pang matatanda talaga eh. Nung bata ka, hindi mo rin maintindihan yung usapan ng magulang mo eh. Totoo. Yung tatay, danay mo, may bisita, nag-uusap sila, hindi nyo maintindihan. Bata pa kayo nun. Pero na dumal na tumatanda na kayo, parang nakikita ninyo, gano'n din pala. Diba? Parang may gano'n palang mga usap din talaga. Na pag dumating na yung tamang panahon, lumawak yung doon nyo na madadaanan, yung mismong madadaanan nyo na mismo, yung may bukabularyo ka, yung papasok ka na sa tunay na buhay, doon mo na mararamdaman yun. Yung bukabularyo, tataas yung bukabularyo mo. Tapos yung mga kaalaman mo, maunawaan mo na lahat ng bagay. Yan. Diba? Oo naman, plan, di ba? Inaantay ko lang na sumagot dito yung mga nais kong tawagan, kasi meron ako mga gustong tawagan na gusto kong malaman yung mga impormasyon na gagawin nila sa mga susunod na malalaking darating na rap event ng Donggalo Records. So, sinusubukan ko silang hanapin ngayon kung makukontak ba natin sila sa ganitong oras. Yan, so andito tayo ngayon, balitang-balita lang kami dito ni Plan na nagbabalita sa inyo ng mga hindi nating malaman. Congratulations. Pero may mga kaugnayan. Dodgers. Oo nga pala, no. Congratulations, Dodgers, man. Champion. Cheers natin, yo. LA, let's go. So ito, meron akong isang tinatanong ngayon kung pwede ba natin siyang papasukin. Ito na. Tatawagan natin siya ngayon via voice call o pwede ring video. Papakita na rin natin sa inyo. Para ako sakasakali. Via satellite. Teka lang. Iko-connect ko muna. Para dito natin siya maririnig sa ating wait. Standby lang kayo. Totoo to. Wait lang. Magtatanong tayo sa kanya mga nais gawin sa parating na halalan. Hindi, malupit to. Gusto kong malaman tol kasi meron ako mga gustong itanong sa kanya. Alam naman natin din to. Bakit kilala niyo siya? Kilala ng lahat to. Kilala ng lahat to. Hindi pwedeng hindi kilala. What up, man? Ito, hello. Nandito na tayo ngayon. Live na live tayo ngayon. Kasama natin ang nag-iisang si Drex Lira ng samahang Nozomi. Yeah. What's up, Drex? Pakita ka lang namin dito.
Pakita ka lang namin dito sa camera tol ha. Dito ko na lang, sa audio ko na lang, ipapasok na lang kita dito sa audio ng microphone. Okay lang ba yon? Sige lang. No problem. Rinig naman eh. Rinig naman, malinaw naman eh. Hindi ko na naipasok dito sa ano. Ewan ko kung kailan kailangan ko na gamitin. Doon hindi gumana ang pukin ng ina. So ayun na nga, Drex. Malapit na yung December 20 para sa Donggalo Records 30th anniversary. Anong mga gusto mong ibahaging mensahe sa mga sa mga pupunta, sa mga makikilahok doon sa gaganapin na 30th anniversary ng Donggalo Records? Unang-una syempre honor, syempre naging part ako nun eh. Magiging part ako nun. So hindi lahat ng rapper magkakaroon ng chance na gano'n. So yun, sobrang thankful din. And sobrang saya din kasi from nakikinig lang dati. Yeah. Tapos ngayon, alam mo yun, magiging part ka ng ganun. And milestone yun kasi 30 years eh. Diba? Hindi na ako nag-expect to be honest kasi hindi naman ako active sa ngayon dahil syempre busy ako sa mga EP, sa album. Pero yung maimbitahan ako ng ganun, sobrang laking bagay nun sa akin, kumbaga. Yeah. Hindi na nga ako nag-aangad ng kahit ano eh. And yet, nakakakuha pa rin ng mga ganung opportunity. Yeah. So, yun, sobrang thankful lang din. And, yun nga, hindi matatawaran kasi yung ganun eh, na sabi nga ni Kuya Drew, tsaka ni Joti, talo inep. So, ako, on my side, dinivert ko lang yung attention ko, di ba? Sa ibang bagay na pwede kong gawin. Wow. And, hanggang sa yun, nagkaroon ako ng chance. So, yun lang sa akin. Sobrang thankful, sobrang honored, and syempre, sobrang saya na magiging part ako nun. Damn, congratulations, man. Hindi lahat nagagawa kagad yung mga ganyan, man. Sobrang lupit. Kasi ngayon yung pinag-usapan din namin ni Crazy G kanina. Dapat sinabi ko ito nung nakaraan eh. Yung sinabi ko ng idea na may mga tao na tinuring trabaho yung pagkanta nila, pag-perform nila para kumita talaga sila ng pera. Diba? Which is, trabaho. Pero minsan talagang gusto kong isipin na parang diyan ba talaga yung talagang trabaho na trabaho? Which is, naman talaga. Pero yung perspective na gusto kong makita ninyo, parang yung trabaho na yun, parang sinabuhay mo na siya. Kumbaga, naging alipin ka ng trabaho na yun. Hindi ko lang kung nag-gets mo yung idea. Ngayon, iba yung idea na naging alipin ka ng trabaho na yun na gusto mo. Kasi yung talagang nagtatrabaho tayo araw-araw, tapos yung musika, yung podcast, parang lang natin, libangan lang natin. Yun yung difference. Parang yung sumikat man tayo rito, sumabog ka man sa musika mo, tapos may trabaho ka, tapos talo ang inip, all of a sudden, meron kang achievements na nakakamit. Yun yung gusto kong sabihin na parang dahil parang may sarili ka ng trabaho, yung libangan na lang na ginagawa mo yung pagkanta, pag-rap, tapos sumisikat ka pa. Yung napapasama ka pa sa mga bagay-bagay na gano'n. Nagkakaroon ka ng malaking achievements. So yung difference na yung bagay na yun na parang libangan, tapos sumisikat ka sa libangan na gusto mo. Hindi yung isinabuhay mo talaga, naging alipin ka ng mismong libangan. Pwede yung 50-50 naman eh. Pwede mong hatiin yung oras mo, hindi naman yung... Tama naman din yun. May point naman din si Plan na meron talaga mga tao na pinili nilang maging full-time artist. Oo, meron talagang ganun. Pero, hindi kasi natin pwedeng i-belittle yung mga tao na hindi nila ginawang full-time art, hindi nila ginawang full-time na trabaho yung rap eh. Kasi number one, what if hindi sila, alam mo yun, hindi sila makakapag-commit. Like on my case, di ba? Kaya may reason din bakit ako nag-work from home. Kasi mas gusto ko sa bahay na lang ako eh. Di ba? Madedefeat yung purpose nun kung halimbawa magiging full-time rapper ako. Nasabi ko na to sa mga live ko dati. Madedefeat yung purpose ko ng pagtatrabaho ko sa bahay. Kung number one, magigig pa ako gabi-gabi. Di ba? Kaya nagtrabaho sa bahay kasi gusto ko sa bahay na lang ako eh. Totoo din yun. Totoo talaga yun. Kasi instead na may oras ka para sa pamilya mga anak mo,
yung sa sarili mo talaga, makakapag-relax ka lang. Hindi. Magigig ka pa. Yung enerhiya mo, binabayad mo sa ibang tao para sa ligaya nila. Hindi para sa personal mong ligaya. Diba? Totoo. And wala ring pagkakaiba yun eh. Kung halimbawa, nag-work from home ako, then bumalik ako sa corporate world halimbawa. It's the same thing. Ang pinagkaiba lang, ginagawa mo siya ng ibang medium. Pero yung pera, ganun mo rin kukunin. Pag gigising ka ng ganitong oras ng gabi, magbibihis ka, kakain ka, aalis ka. Hindi ganun din yun. Same exact cycle. So, Tama. Ako, sabi ko nga, wag kang mag-expect ng mga bagay na hindi mo naman pinaghihirapan. And on my case, hindi ko naman pinaghihirapan mag-rap eh. So bakit ako mag-expect na kailangan nasa mainstream? Ito. Meron akong idea, dyan. May analogy ako dyan. Tignan mo, Drex, kung magigit. Let's get it, bro. Kasi ang sinasabi nila, hindi nila ma-separate yung utak nila, ganito kasi yan. Sinasabi nila, nagtatrabaho ko kasi passion ko yan. Mas maganda nagtatrabaho ka sa passion mo, sa gusto mo, sa mahal mo na gusto mong gawin, o mahal mong gawin. Kasi magtrabaho ka dyan na nagiging ka ng problema ka ng iba o alipin ka ng iba. Something. Yun yung idea nila. Para magtrabaho ko, yung mahal kong gawin o yung gusto kong gawin talaga, para pakiramdam mo, hindi ka nagtatrabaho. Yun ang din na pagkakaintindihan. Kasi binibest na example ko dyan, example lang, si Eminem. Diba? Si Eminem, ang touring niya sa musika niya, trabaho, pero makikita mo yung separation. Bakit? Kasi gusto niya pagre-record, gusto niya mag-mix, gusto niya gumawa ng beat, gusto niya makipag-collab, gusto niya na mag-market ng sarili niya. Pero papasok siya ng 8 o'clock hanggang alas 5 ng hapon, uuwi na siya. Diba? Tapos, diba? Ito yun. Ito na, tatapusin ko to. Monday to Friday, pumapasok siya para gumawa ng beat para sa ibang tao. Kasi hindi nila alam, nagpo-produce din si Eminem para sa ibang artist eh. So, pumapasok siya Monday to Friday, 8 to 5. Yun yung trabaho niya. Mag-produce, mag-rap, kumanta. Yun talaga. Pero ang produkto niya bilang isang kumpanya, bilang si Shady, bilang si Eminem, yung produkto niya, yung music niya, at yung music ng ibang tao na ginagawa niya. Pero ibig sabihin, hindi lang siya alipin ng idea na yon, kundi meron siyang trabaho, separated pa rin yung trabaho niya, yung gusto niyang gawin, mag-mix. Tapos siya bilang artist, yung libangan niya, makapaggawa siya ng musika ng sarili niya. Makapaglabas siya ng... pa natin. Pero kita mo siya, ginagawa niya na lahat ng bagay na yun. Pero hindi siya basta-basta nagpe-perform. Di ba? Hindi siya basta-basta nagpe-perform, lalo na ngayon, di ba? Kumbaga, yung mga elite na bansa na lang yata nakakakayaya sa kanya eh. Kahit Amerika, parang once in a blue moon. Kung gusto niya mag-concert to make money, man, madali lang sa kanya yun eh. Hindi niya ginagawa, di ba? Actually, may kwento dyan eh. Yung parang magko-concert daw siya, pero mas pinili niya daw na wag kasi gusto niya makitang lumaki siya. Si ano yun? Si 50 Cent yun. Parang inaaya siya mag-concert. Sabi niya ayaw niya. World tour. Ayun, Drex, nandito ngayon, man. Kasama yan sa December 28 ng Donggalo 30th anniversary, man. Bumili na kayo ng ticket. Bumili na kayo ng ticket. Sa mga legit lang na pwede nyo bilhan. Bilihan nyo rin yung 3 album na ilalabas, yung RAP ng Batch. Alam ko si Drex, ilang ng song na i-submit mo doon, kapatid? 2, pero isa lang yung isa lang yung ilalagay nila. But it's fine. I mean, RAP is RAP. So, alam mo yun, mailagay lang yung pangalan mo doon. Malaking bagay na yun. Oo, tsaka to think na tangible yung item na nahahawakan. Makikita yung pangalan mo doon. Parang, di ba, parang mawala na yung internet at lahat-lahat, pero yung pangalan mo nasa album. Ng Donggalo Records pa. Diba? Congratulations, man. Congrats sa'yo, man. Ikaw, Plan, baka may tanong ka kay... Actually, wala ako masyadong balita sa internet. Ginagawa ko lang para hindi mamatay yung page ko, naglalagay lang ako ng mga reels na kung ano-ano. Puro ka siguro node ng porno eh. Kasi wala eh. Wala ako mag-post man nakakatawa para magkaroon lang ng engagement. Kasi napansin ko na dati, dami kong pinapost, ang dami kong engagement. Tapos dumating yung time na parang nanahimik yung mundo, hindi na masyadong
parang napabayaan ko siya. Parang ang feel ko sa sarili ko, naging irresponsible ako. So kahit paano, ginagawa ko, nag-schedule na lang ako ng kahit anong post. As long as hindi sa platform mo, baka naging irresponsible ka, pero sa sarili hindi. Hindi, Kasi, naman, walang gano'n, syempre. Pero pag ganyan talaga, totoo yung sinabi mo. Kumbaga, bilang individual, kasi, ang tingin ko kasi sa internet, pangalawang mundo. In reality, ayaw ng mga karamihan siguro, let's say, kung bibigyan ko ng quote, huwag niyo akong i-quote dito, hula-hula ko lang to, hindi to expert na, na pagkakasabi. Let's say 75% ng mundo ngayon may cellphone. Tapos ang oras na binibigay mo sa pag-cellphone mo sa social media, let's say 16 to 18 hours a day. Kakain ka, matutulog, kahit naliligo ka, tumatayo, o nasa lugar kang ibang gumagamit ka ng cellphone. Ibig sabihin, yung mundo mo, wala na sa physical world, nasa mundo. Doon na, buong oras mo nandoon. Parang sumisilip. Ang nangyayari, hindi ka sumisilip sa digital world. Ikaw na lang yung sumisilip sa totoong buhay. Sumisilip ka lang kung magbabayad ka. Kaso problema kasi ngayon, kahit saan ka pumunta, lahat ng makikita mo, nagsiselfone. Diba? Nagiinuman, nagsiselfone. Magbabayad ka na lang, tapos balik ka sa cellphone mo. Cellphone, diba? Tsaka wala ka namang makikitang negative sa social media. Siyempre lahat yan magbabrag. So ikaw, bilang magkakaroon ka ng anxiety na ako na lang ba yung ganito, ako na lang yung ganito. Siyempre di ka naman post ng something negative online. Diba? So, tama. Huwag niyong judge sila social media, that's all I can say. Pwede niyo siyang gawing medium, pero wag kayong mag-rely ng 100% sa buhay niyo when it comes to social media. Wag. Hindi dapat ganun. Kaya may mga tao talaga, kailangan alam nila yung limit nila. Katulad ko bilang isang professional, ang sa akin social media parang hindi ko masyado nagagamit yun eh. Talagang call on text talaga eh. Call at saka text talaga. Which is totoo pa rin sa balyong Pilipino. Kasi dati, panahon natin, 90s, di ba? Call on text lang pwede na eh. Nokia. Picture na. Ngayon lang na picture na yan. Ngayon lang yung mga picture eh. Ngayon, pag tatawagan yung boss ko, tatawag ako sa kliyente ko. Yun lang. Kahit nga Friendster dati, kung naalala niyo yung Friendster, hindi naman ganun ka-intense yung gamit natin. Unlike ngayon eh, di ba? Parang silip-silip lang. Testimonials lang. May medyo paliwanag kasi dyan eh. Nagiging moderno na yung mundo eh. Totoo din. Siguro, nasanay lang tayo dun sa pinakamadalit, komportable, efficient, kumbaga. Ngayon nagiging moderno, mas lalong pinapadali at pinapatamad ang tao ng mga nangyayaring gano'n. Pinapadali, pinapatamad, imbis na nag-grocery ka dati, cellphone mo na lang, orderin mo lahat sa cellphone mo, nasa harap na ng pinto mo. So, nagiging gano'n yung pagkaka-evolusyon ng mga tao. Yeah. Di ba? Dito nga, di ba, cashless na halos dito. Cashless talaga. Madalang ka makakita ng cash pa. So, credit, debit. Ganun na nga yung ginagawa. Ginagawa ng tamad yung mga tao. Lang. Di ba? Nagiging compulsory na yung evolution, whereas dapat lang yun. Dapat in terms of adaptability lang dapat yun. Kaya mo sumabay sa ganon, pero kung may sarili kang way, edi kung mas efficient sa'yo yung ways mo, di ganun pa rin yung gawin. Ganun pa rin gawin mo, tama. Ganun. Naman, totoo. Wala eh. Iba na ngayon eh. Iba na kita mo nga dito sa California, nakita nila, di ba dati UFO? Ngayon, nasa ilalim ng dagat yung umiilaw-ilaw. Hindi ba nakita yun? Nakita ko. Naspatan nila. Nasa ilalim ng dagat umiilaw-ilaw. Hindi nila alam kung ano. Hindi nila ma-detect sa radar kung ano. Pero visible siya na dami nilang may ilaw-ilaw. Pero kung ako papipiliin, parang masarap pa ng tumira nung panahon dati talaga. Kasi lahat ng senses mo active eh. Oo naman. Naglalaro kayo. Sa edad natin. Mayroong talagang human connection, human interaction. Sa edad natin, masasabi mo talaga yan sa generation ngayon. Masasabi mo. Weak ang mga bata ngayon. Mahina ang kasi ito kung paano makipag-usap eh. Kahit kung paano makipag-usap yung mga tao ngayon. Dati, di ba, kahit pa paano, shortcut lang eh. Ngayon, puro emoji na yung usapan ng mga tao eh. Hindi nila alam kasi hindi nila naiintindihan. Patamad. Merong mga experience mula sa ibang individual o tao na hindi applicable para sa sarili mong pagkatao eh. Para sa akin, may ganun talaga kasi minsan merong mga tao na nanonood ng horror o murdering scene o crime kasi nga
hindi sila pwede sa mga ganun talaga eh. Parang hindi ako naniniwala ako sa spirito at enerhiya din talaga. Na parang sometimes yung spirit mo, inire-reject yung bagay na yun. Parang hindi ka na-expose sa ganun na kailangan mo umalis sa mga ganun mga bagay. Ganung shit, man. Kaya nga kasi yung neuron sa utak mo nagkikreate ng panibagong pathways eh. Para mag-isip ka rin ng masama at tingin mo sa lugar mo, masama din. Kaya talaga meron talagang tinatawag talaga ng mga ganun na parang na yung utak ng mga tao talaga parang ang tingin sa lugar na to masama, marami nagpapatayan dyan. So na parang nakukonvince yung mga individual na oh shit, dito sa lugar na to ang daming patayan yan o magulo talaga yan, which is hindi naman talaga totoo. Pero dahil nga kwento na humahaba na pag naipasa na sa iba, di ba, nagiging ganun. Tapos yung rumors na yon lumaki. Tapos hindi lang siya naging rumors na lumaki. Parang aswang lang naging yan. Legend. Parang aswang lang yung kwentong naging aswang. Ay, hindi naman totoo yung hindi aswang. Hindi naman totoo, di ba? Oh, shit. Yung puno ng saging. Ganun lang din yan. Yun. Ayun nga. Anyway, si Drex, meron pa pabalabas na EP to. Kailan ba target ng labas niyan, Drex? December 2025, yung Soul Nuggets. Wow. Na old school format yun. Wala akong ilalabas na kahit ano nun sa mga digital streaming platforms. Wow. As in CD lang talaga siya lahat. Then come by next year, the Boom Bap Hangover 2. So mga umiscore nung unang version, sobrang salamat. Ayan, si Crazy G tsaka si Plan Motive, kasama ko sila pareho dun sa album. Ayun na, malupit ni Plan dun eh. Yun, sana supportahan niyo yung tawang album. Palagi yan. Yun pa lang. Tapos may mga upcoming collabs ako with maraming artist din. So, abangan nyo na lang din. Sisingit ko siya along the way. May mga natatanggap naman na ako mga vocals from other artists. So, the moment na mabuo siya, ilalabas ko naman kaagad. And if ever di nyo pa nasilip, check nyo yung track na ginawa namin ni Kuya Jaboy ng Sandamucal, yung Artillery. Check nyo yun sa YT. Kaka-upload ko lang like 10 days ago kung di ako nag-aamal. Oh yan, check ko yun. Narinig ko yun. Huwag nyo kalimutan kung saan hanapin si Drex Lira. Sa YouTube niya, hanapin ninyo. Alamin niyo yung spelling. Baka hindi kayo marunong maglagay ng spelling ninyo. Mali-mali mahanap niyo. Hanapin niyo sa YouTube. Kasi may makikita ko. Nakita ko. Pupunta ako sa mga kata ni Drex. May mga comment doon na mapapansin ko. Drex, mali. Allergic pa naman ako sa ganun. Yung hindi tama spelling. Ayoko nang gano'n eh. Lahat nga ngayon gusto nilang minamadali. Nakakainis, hindi ko maintindihan, hindi marunong gumamit ng tuldok, ng kuwit na ano, parang, mali, ito pala pagkakasabi niya. Mali yung pagkakaintindi. Hindi na nila iniintindi. Dire-diretso, ayoko talaga, pet peeve ko talaga. Yeah, i-check nyo yung channel ni Drex, yung Spotify. Spotify din yan. Sa social media, minsan ito yung sinabi. Pagdating sa ibang pages, iba na yung context, di ba? Hindi talaga nila ayusin ninyo yung mga spelling ninyo. Checkin nyo lang kung saan siya mahanap. Alright. Maraming salamat, Drex, sa pagtungtong, man. May mga susunod pa. May mga exclusive pa kaming gustong itanong sa'yo sa mga susunod na episode nito. Pasyoutin mo. Shoutouts ka muna, man. Yun, syempre, shoutout sa Donggalo Records, ayan, kay Kuya Andrew, kay Ate Maylene, sa buong pamilya Espiritu na ngayon nag-e-enjoy sa Hong Kong. Ay, Hong Kong pala, kala ko Japan, konnichiwa lagi ko. Tama ba? Hong Kong ba Japan? Hong Kong. Ayun, Hong Kong na. Sorry. Shoutout sa buong Espiritu family and sa lahat ng mga kapatid natin sa Donggalo Records, yan, lahat ng mga nakikinig, sumusuporta sa Donggalo Records, maraming salamat. Got Mike International, syempre, kay Master Joti, kay Charlie Mac, kay Don John, kay Kuya Manuela sa buong Salpakuta, Damuho Squad, sa lahat ng mga kapatid natin sa Got Mike. At syempre, tinaguri ang pinsan ng Donggalo sa Sandamucal Records, ayan, shoutout sa lahat ng mga artist ng Sandamucal. And higit sa lahat, syempre, salamat sa mga patuloy na nakikinig, sumusuporta. And yun, nasaan nyo, hindi tayo magko-compromise ng content kada labas natin ng mga track. We're no sellouts, man. We're no sellouts. Yeah, ganun yun. Congratulations, Drex. Magkita-kita tayo sa mga susunod, man. Ingat kayo palagi. More God power bless, sa podcast nyo, man. Yeah. Drex Lira in the house. Drex Lira. Nakita nyo naman. Isa din yan sa mga magagaling sumulat ng mga lyrics. Si Drex, tsaka magaling mag-topic ng mga songs, ganun. Kumbaga bumbapan talaga. Kumbaga kwento. Kwento. Hindi mo matatanggal
isa sa mga style of original style of rap music, 'di ba? Yeah, gano'n, yeah. Kasi marami na style ngayon, may mga iba't ibang ng klase na, may mga tawag ba dito? Kaya, don't judge me. Gumagawa ko ng album kasi may pagka-rock. Okay lang naman yan, bakit? Kahit kung saan mo trip, malay mo, 'di ba? Kung saan mo kung bigla. Okay. Diba? Ito, may pinagkaiba kasi yan yun. Yung artist ng industry at artist ka lang sa industry. Diba? Sa industry, yung industry ng hip-hop nyo, may artist kayo. Yun yung mga ibang mga sikat sa FB, sa YouTube, sino-sino. Pero iba yung tao, na artist lang ako, tapos pupasok lang ako sa industry. Tama. So ako, artist lang ako, napapasok ako sa industry, nag-aambag lang. Pero yung mga talagang artist talaga, yung talaga sinasabi na may artist sa pangalan nila. Parang utingin talaga sa mga tao talaga ng pundasyon na yun. Example, si Kuya Drew, Francis M, artist talaga ng industry. Diba? Kasi yung sa industry talaga sila nag-create sila yung foundation ng industry na yun. Ako, hindi, artist lang ako. Tapos dun sa industry kasi nagbibigay lang ako Parang yung dalawang meaning magkaiba ako. Nag-aambag lang ako sa pundasyon na binigay nila. Yun lang. Kumbaga, ganun din. At doon wala akong digital platform na nga, di ba? Nag-aambag ka ng entertainment sa buong mundo. Yeah, gets. Ako hindi ko alam kung ano basta nag-e-enjoy lang akong ginagawa ko lahat ng mga music ko. Pag wala akong maisip, hindi ko kailangan mag-isip. Pero pag may naisip ako, ilalagay ko doon. Para kahit ako lang makinig, natutuwa ako. Kung hindi man pinakinggan ng iba, kung hindi man sila natuwa, okay lang din yun. Kumbaga, satisfied ako sa kung ano man yung maisip ko, magawa ko. Pero gusto mo rin ba talagang parang sobrang sumikat talaga? Mahirap yun Ayoko sumikat, gusto ko pera. Paano yung pagsikat mo talaga may pera? Ha? Yun po. Kasi pag sumikat ka bro, may pera talaga doon. Sumikat kayo. Diba? Alam mo, meron. Alam mo kasi pre. Ito na lang, sige, baguhin ko yung question. Napapagod ka na ba? Yun na lang. Hindi pa. Hindi ka napapagod? Hindi pa. Kung hindi ka napapagod. Layo pa tol. Parang wala pa nga ako sa gitna Parang nandun pa lang ako sa bungad pa lang So, pero bilang nag-enjoy ka dyan, hinangad mo ba na parang shit, gusto ko talagang sumikat? Hindi tol, iba kasi yung definition sa akin ng sikat Gusto ko ibang dimension dun sa mga kilala kong sumikat. Okay. Ibang dimension. Alam mo yun, may sarili ako na kilala kayo sa ganto, sa ganyan o alam mo yun, pero ako ibang dimension. Nagra-rap din ako, pare-pareho tayo, pero ibang alam mo yun. Lugar yung gusto mong puntahan. Ganon. So, hindi lang kasi ako rapper, MC, hype man pa ako You can put me anywhere, Di ba? Kahit saang mapa mo ako ilagay, kaya kong maghanap ng kung anong magagawa ko bilang isang entertainer na matagal na ako sa industry Ano ba sa tingin mo yung pinaka the best na solusyon pag wala ka nang maisip talaga bilang isang artist? Magpahinga ka, tol. Natural yun, tol. Natural yun. Kasi ganito yan. Kapag ang isang rapper na lang ang babanggitin natin kapag ang isang rapper na tinamaan niya yung mood niya, mayroon siyang isang goal, titira siya ng isang buong album, asahan mo lahat yun, maganda yun. Lahat yun. Tatapusin niya yun, maganda. Kung hindi maganda, magpapalit. Ganun, tol. At habang ginagawa mo yun, napapractice yung utak mo, lalo ka nang gigigil, tapos na yung album mo, yung utak mo, gising na gising pa. Pero kapag dumating sa'yo yung tinatawag na writer's block, ayun na, hindi ka makaisip ng kwento. Kasi ang paggawa ng musika, tol, maraming parte yan Gumagawa ka ba ng musika para kanino? Para sa sarili mo o para sa tao? Di ba? Kumbaga, hindi mo mabebentahan ng suklay ang kalbo. Ganon. Gets mo? Yeah. Hindi mo
yun, yung mga ganun ka, hindi mo mabebenta ng saklay ang kalbo, hindi mo mabebenta ng shampoo ang kalbo, ganun. Gets mo? So, ganun ang mga ko, yung pananaw ko sa ganung bagay. Kaya, pero, kung darating, kahit minsan talaga na parang, shit, gusto ko na maging ganito kasikat, parang ganun. Ako minsan nakakatakot kasi yung plan eh. Kaya nga. Ako, aminado ako. May ganyan ako kasi iniisip ko. Nakakatakot yun. Sa akin, may ganun akong idea kasi I'll be honest, hindi naman masama mangarap eh. Ang problema, gawa lang ako ng gawa dahil gusto ko lang. Kung isa doon, magpasikat sa'yo, laking bagay, no? Nakakatakot plan. Alam mo bakit? Totoo to. Baka akala ng mga nanonood sa atin, sinasabi ko lang to, plastic ka, baka gusto mo sibuk. Hindi plan. Kung bakit nakakatakot. Kasi, alam ko sa sarili ko, baka pwede pa akong magkamali. Hindi lang sa pagiging artist. Kasi sa pagiging tao. Paano kung magkamali ako sa pamilya ko? Dahil sa sobrang sikat ko. Totoo. Lahat ng meron ako. Gets ko na. Alam ko pa yung sarili ko na, shit, paano, hindi, ganito na lang, example na lang, sinabi mo na lang sa akin na, ngayon mo sabihin, G, paano bukas kung, wala ka na. Hindi, kung bukas, sobrang sikat mo na. Paano pag sobrang sikat mo na bukas? Paano ko handalin yung plan? Ang dami kong gustong gawing kasamaan na makakasira sa pamilya ko. Paano kung doon ko pa maisipan na, alam mo yun? Di ba? Kasi, alam mo, hindi mo alam paano gagamitin. Hindi pa ako handa. Yeah. Yun ang totoong sagot. Hindi pa ako handa. Gusto ko rin sabihin sa mga tao yan na parang gustong-gusto ninyong yumaman. Gusto niyo sumikat. Handa ka na ba? Pero kasi, pag binigyan kita, ito may kapalit yan plan. Oo. May kapalit yan. Kasi minsan yung tao, pag binigyan mo ng 1 milyon, di niya alam paano gagamitin yung 1 milyon. Bibili lang ng ganito, bibili lang ng... bumili ka. Pero walang sense at value yun. Kasi yung binili mo dahil lang yun sa last o pagkagusto, pag nanasa mo na gawin yun, bumili. Pero after nun, wala ka na ulit. Wala na. O wala kang trabaho, wala kang napunda, bumili ka ng bahay, pero di mo mabayaran yung tax, kuryente, tubig, tapos may kotse ka, tapos nawala ka ng gas, paano mo wala, talo ka. Kaya, yun yung sinasabi ko plan na, parang gusto ko siya. Yeah. Pero hindi ako handa kasi alam ko baka makagawa ako ng hindi pa maganda. Totoo. Alam mo yun. O baka mamaya may hindi magandang kapalit. Alam mo yun. Gusto ko kung darating man yun yung mararamdaman ko na dahan-dahan. Smooth. Na parang okay. Para kahit magtanong yung tao, sino ba yan? Eto yan may dumaan sa prosesong maganda yan. Diba? Kung hindi man, thankful pa rin ako kasi naranasan ko pa rin yung dapat at gusto kong at mga nais kong maranasan bilang isang musikero. Alam mo, may totoong nangyari yan. Yung lead character ng Peaky Blinders sa Netflix, pangalan niya, Cillian Murphy or something like that. Yung tao na yun, sumikat siya, sumabog talaga siya sa Peaky Blinders. Pero lumayo siya sa social media. Kasi ayaw niyang gusto niyang i-separate yung sarili niya sa kasikatan. Sa kasikatan. Gusto niya mabuhay ng normal, malaya, walang media, walang sumusunod sa kanya. Ayaw nga nila yun, di ba? Si Justin Bieber nga, di ba? Tinatakbuhan niya yung mga ganun, gagalit, minumura pa, di ba? Pero maraming tao na gusto yun. Yun. Hindi nila alam, nakakairita din yung ganun. Nakakairita talaga yung ganun. Kasi ako, minsan dinaranas ko yung pag nasa ibang probinsya kami, way back. Na parang ka nang sinasanto, tol, yung parang may iiyak pa sa harap mo, sobrang idol kita. Para sa akin, huwag mong gagawin yan. Hindi naman ako sinasamba, baka hindi ako Panginoon. Wala akong maibibigay sa iyo na kung Panginoon lang sasambahin mo. Yeah. Diba? Ganun, tol, may totoo yun, tol. Totoo. Pareho lang tayong tao. Natutuwa lang ako dito sa ginagawa ko ngayon, nagkataon tumama sa puso mo. Totoo. Pero yan, sinulat ko yan, galing sa isip ko yan. Sinamahan ko ng puso. Kung tumama sa iyo yan, ibig sabihin, makakaintindi ka. Mayroong mga ganun, inspirasyon po kita, yung ganun. Thankful ako sa mga ganun tao na naging inspirasyon nila ako, pero ina-accept ko yun, pero
para sa akin, hindi mo masasabing inspirasyon mo ako kung hindi mo alam yung pinagdaanan ko para maging inspirasyon mo ako kung gaano kahirap lahat ng shit na yun. Baka hindi ka tumagos. Di ba? Pero thankful ako, meron ako mga ganong klaseng followers na mga nakikinig sa akin na nagpapaturo kahit na hindi ko naman nakakaya na nung magturo kasi ako, for now, iniisip ko maging iba sa style ng iba. Pero pare-pareho lang nag-rap. So, sa paggamit na lang siguro ng mga gawang elemento ng kwento. Just wanna yung be meaning myself. Meaning lang. Parang yung meaning sa'yo, trabaho yan. Kasi, meaning sa akin, parang ang libangan. Kasi, flexible naman ako na pwede naman ako sa pang-entertain na kanta Kaso binabagay ko rin. Tumatanda na ako tuloy. Kumbaga, kung meron mang ganun, tignan na lang natin kung saan mas babagay na lang sa karakter ko, sa itsura kong ganito, diba? Kung mga edad 20 pa ako diyan, pwede pa ako kumanta ng mga pang baby-ish na gano'n. Oo, walang Justin Bieber. Ngayon, parang iba na rin, di ba? Iba na yung gusto ng tao. Kasi kasabay mong tumatanda yung fans Oo, kasabay mong tumatanda yung fans. Ngayon, yung mga nakikinig sa'yo, kailangan finifeed mo yun. Mas mainipin pa sa'yo yung mga yun, tol. Alam mo ba? Sobra. Kalalabas ko lang ng kanta, kinabukasan, kailan yung next mo? Teka lang. Hindi ko pa nga tapos minimix yung isa di ba? One man di ba? Di ba? Tsaka buti nga may ganyan. Ako, na-express na ganyan. Mayroon ng mga thankful na, naglabas ako ng bago. Pero sa mga songs ko, wala naman masyadong nagko-comment din. Pero understandable ko na. Tsaka hindi lang din yun. Tsaka, lalo na sa akin, maraming mga tumutulong na ibang music producer din. Katulad ni Don Ruben Beats, katulad ni Seven Words, katulad ni Lucas D. At yung iba pa na nagbibigay sa akin ng mga beats na ginagamit ko. Saka, yung iba naman, yung mga dati ko nang binibilihan, talagang binibilihan ko talaga yung para magamit ko dahil dati ko ng mga tropa ko na yung mga yun, kumbaga, pagmamahal yun. Yun ang hindi mo matatanggal, yung pagmamahal. Kahit mas magaling na sa'yo, bibilan pa rin kita, pagmamahal kita Natural, kahit binibigyan ka na, doon ka pa rin sa pagmamahal. Kaya nga may issue yung ibang mga race dito sa Amerika, hindi na naintindihan to Ang puti, ang pagmamahal. Ang pagputi, hindi pagmamahal. Ang puti, mga puting tao, mga white, ito magkakaroon ng konsepto yung mga nakikinig sa atin. Yung mga puti, i-hire ka nila hindi base sa kulay ng balat mo o anong nationality mo. Ang Pilipino i-hire ka nila base sa merit mo. Kung ano yung kakayanan mo, ano tapos mo, nagawa mo. Diba? No. Yung ibang lahi, yung Spain naman, titignan mo na yung qualification mo. Kaya mo ba talaga gawin yung ginagawa mo? Meron mo talaga sa action sila. Hindi sa nakamit, sa action mo. Yung Indian iba, kaya marami galit sa Indian Hindi pag once na-hire na sila, ang i-hire nila, lahi nila, kahit di naman kaya, walang kakayanan, walang experience, basta kalahi na gano'n sila. Kaya ang dami mga pagmamahal ang tawag dun tol. Meron din ganun sa kanila. Referral. Referral type ish. Yan ang title nito ngayon. Pagmamahal. Pagmamahal. Yan. Topic natin na. Nagharap yun ng topic. Ayan ang topic natin ngayon. Topic natin ngayon. Pero totoo din naman. Totoo yun, men. Lahat iikot talaga sa pagmamahal. Oo, tol. Yung iba wala nang ganun, pero hinahanap sa iba, di ba? Ako stoic na ako talaga, hindi masyadong Ano ibig mo sabihin? Ang stoicism kasi yung parang idea na parang hindi ka na masyadong kinda lang, half lang. Parang hindi ka na hindi mo masyadong hindi ka masyadong nagpapa-apekto sa kung ano nangyari sa labas. Tama yun. Kung may negative man, pag tinanong kita na ikaw ba sumaksak sa tayo, ikaw ba pumatay dito? Pag sinabi mo, okay. Parang walang, putay ko, wala kang ganun. Okay. Okay, di na affected dyan. O galit ka sa akin, okay. Hindi ako kasi may mga technique ako sa mga ganun. Parang hindi na ako lumalapit sa mga tao may negative vibes sa katawan niyo. Ako rin talaga. Sinabi ko nga sa mga nanonood sa akin, sabi ko, yung lalapit sa'yo, hindi na magkaibigan, hindi na masyado. Tol, problema ako naman, ikaw lang ba may problema? Gusto mo share ko yung akin? Di ba? Parang, hindi mo ba naisip na yun na lahat ng tao sa mundo ay may problema at ang problema nila yung problema? Di ba? Yun nga yun. Kumbaga,
minsan di nila kayang buksan yung isip nila na, di ba, yung gano'n, yung parang lahat tayo meron tayong pinagdadaanan. Ngayon, yung pinagdadaanan mo, gusto mong padaanin sa akin. Mahirap diba? din. Nakakadagdag. Nakakadagdag yun. So, kasi iniisip mo pa yung isipin. Hindi yun eh. Doon din nagkakaroon ng lamat eh. Doon din nagkakalamat, di ba? Oo, nagkakalamat. Nagkakalamat. Tandaan mo. Kasi parang nangyayari, pabigat ka. May problema ng ang chances ng makasolusyon ng kasama mo, ang chances na ang pagsasabihan mo ng problema mo na makatulong siya wala magagawa. Isang konsentidor lang na masama. Yeah. Masamang konsentidor lang na makakatulong sa'yo. Maniwala ka ba? Sobra, Oo. Isang masamang konsentidor lang talaga ang makakatulong sa'yo. Tutulungan kanyang maging masama. Pero dun sa maging mabuti, wala. Gawin mo na yan. Pwede may ka free lang will ka pa. kunyari, sabihin niya, kunyari, example lang na, G, nag-break kami ng girlfriend ko. Ano gusto mo gawin ko? Ligawan ko yung girlfriend mo para sa'yo? Hindi ko na magagawa yun, di ba? Hindi ko na magagawa yun. Kumbaga, ano yun? Sarili mong ano yun? Sarili mong kung paano mo gagamutin yung sarili mo. Oh. Kailangan ko ng payo. Tanginang yan, hindi mo ba kayang payuhan yung sarili mo? Malahimik ka na. Magliwaliw ka, mag-enjoy, magtrabaho ka. Yun. Palakas ka. Palakas ka, mag-gym ka. Kung magluto ka, o magpinta-pinta ka, magsulat ka, maggawa ka ng musika. Kung wala ka naman sa musika, maging productive ka. Makinig ka ng musika, di ba? Gamutin mo yung sarili mo. Lalo na ngayon, nagiging sakit sa Pilipinas din yung maagang pag-aasawa. Which is, nagawa ko din naman yun. Pero lumalala talaga yung sakit na yan ngayon. Kasi pabata ng pabata, tapos sa cellphone na nagkakakilala yung mga tao ngayon. So, nagiging malala ng ganun. Sana, makontrol nila yung mga ganun. Total, mahilig kayo manood-nood ng mga videos sa YouTube. Sana yung mga bagay na yun, makontrol nyo. Enjoy nyo yung buhay nyo. Hindi ganun kadali maging magulang, man. Kahit nga yung mag-isa ka pa lang, mararamdaman mo nang nahihirapan ka. Paano pa kaya kapag meron ka ng, di ba? So, enjoy nyo yung buhay, yo. Gawin nyo lang yung mas makakapagpabuti sa inyo for the future. Di ba, Plan? Facts. Di ba? Totoo yun. Di ba? Yeah. So, eto, dito, muli na naman natin silang nakasama, pre. Sige. Yan. Muli na naman namin kayong nakasama dito sa aming kwentuhan podcast. Hopefully, may natutunan kayo. May natutunan kayo. Kung wala man, ayos lang din. Nag-enjoy kaming ginagawa namin to para sa inyo. Kwento. Shoutout sa lahat ng mga nakasama namin dito. Kanina, si Drex. Yan, natawagan namin si Drex. Sa masarap na pagkain na hinipag ng aking asawa. Salamat yan. Siyempre, si all the way from motherfucking Ventura. What's up? Salamat, guys. From fucking motherfucking Ventura. What's up? Nag-iisang good brag, bro. Maraming salamat. Yan. Maraming nagagalit sa akin sa pagre-react ko, pero request lang naman yun. Hindi naman yun. Huwag niyo masyadong personalin yung mga bagay na yun. Kami ay nag-aambag lang naman ng entertainment sa industriya para sa buong mundo. Kung nakakasakit, tanggapin. Kung hindi nakakasakit, tawanan. Diba? Ganun lang tayo dito. Give and take lang tayo. Lahat ng tao sa mundo, hindi perfecto. Kung ikaw nagmamagaling ka, ikaw na magaling, kami na ang hindi magaling pero malupit. Maraming salamat sa inyo, yo. Etong aming podcast na pinamagatang Pagmamahal. Maraming salamat, yo.